Yung mga taong gala, tapos maliit yung sasakyan mo, edi ito, swap tayo ng car. Sila Rosalie kasi at si Mami Midiora, gagala sila with the kids. So sinundo ni Rosalie si Mixo doon sa bahay, at ang problema ay maliit yung sasakyan nila. So hindi ma-seatbelt yung isang bata. At si Pars ay sobrang strict pagdating sa ganyan. Gusto niya si Mixo nakaupo lagi doon sa car seat na pangbata. So ito, sabi ko na lang kay Rosalie, iswap yung sasakyan niya dito sa akin. Kaya lang, ang problema ko ngayon ay madami akong bote-bote dito sa loob ng sasakyan. Magkasya kaya to dito sa sasakyan ni Rosalie. Oh, dyan sa pinar kaya mo kilito yan. Oo, pero yan naman natin pag na-change na. Oo. Saan ka pala umikot? Ha? Yan ka lagi nag-par? Oh, dito. Pag merong Pag may space. space. Mga madam mo. To. Yung sasakyan natin, punong-puno ng mga bote. So, i-on ko lang to kasi sobrang init nitong sasakyan ko. Saan kaya to sila maggala-gala? Sana all gala-gala. Huy, naku po, sobrang init ng sasakyan. Pang ano ko to, pang open yung mga window para maka sila hinga. Parang sauna, nabilad kasi to eh. Dito sa araw kanina, nakikita ako sa galing sa work ko ba. Ayan, so ilipat ko lang yung mga bote-bote doon sa sasakyan ni Rosalie. I don't know where you going, guys. You just borrow my car. Dai, don't forget ibaba yung ano ha. Oo. Uy, Day, ko ano na si Mixo, Day. Saglit, i-seatbelt ko yan. Tanggalin ko muna tong mga si Mixo, pwede ko Ay, ako na abubot dito, oh. Ilagay ko. Para kasyang-kasya kayo dyan. Tapos yung likuran ko, ang dami na namang abubot. Hindi natapos. Tanggal kahapon. Saan daw tayo? Kaya nga sabi niya, where we going? Ay, yung susi mo dito. Ay, ito. Ay, hindi. Magpapalit pala tayo ng susi. Akin na yung susi mo. Saan yung susi ko? Eh, bigay ko pa binibigay? Andyan lang yung susi ko. Oo, pero yung susi ko, binigay ko na sa'yo. Ito? Binuksan mo lang ito? Hindi, binuksan ko may kasi pagpasok ko kanina. Hindi ba binigay sa'yo yung susi? Wala kang binigay na susi, Day. May pakainin mo na yan. Gutom na. Gutom na ata ito. Gutom na siya. Ito, i-adjust ko tong upuan mo may para kasya ka dito. Ayan, bye Mixo. Bye. Bye-bye, mami. Bye. Enjoy. Ha? I go with Oma. Wow, may ano sila, may grandma ng lahat. Grandma ng lahat. Oh, sana all may grandmang ganyan. Oo. Oma, kumuna. Yan, dami apo. Ayun, komportable na sila doon sa kanilang sinakyan, pati si Mami Midiora. Sabi niya, ito maganda kasi maluwag. Medyo maliit kita yung talaga sasakyan ni Rosalie. Kung napansin nyo, pag nagta-travel kami, kasama ko sila, yung sasakyan ko talaga ang laging dala. Dahil malaki, tapos yung gamit. Diba, kung naalala nyo po, yung sasakyan ko, yung sa pinaka first na vlog ko ay ganyan, same kay Rosalie. Kaya pinapalitan ko talaga. Dahil yung long travel ba, ang daming bit-bit, kunti lang yung mailagay ko. Kahit na ganyan na yung aking sasakyan, lagi pa ding puno. Kung ano yung pinaglalagay Maring Queen eh. Lalo na galing sa Banta. Ay, yung dala ko, isang bag at dalawa lang. Yung minsan, ang dala kong bag ay dalawa lang. Pagbalik ko ng Kotka, may 5 bag na si Maring Queen eh. So, enjoy sila doon kasi si Maring Queen ay kakayod pa. Sarap sana magala-gala, kaya lang narong timing yung punta nila dito. Meron akong work, tapos one day lang yung aking free. So, balik na ako dun sa loob. Tapos na akong mag-work.
Nakaharbat na naman ako doon ng alak. Napakadaming alak doon sa loob ng hotel. Tapos na daw sila gumala. Oh! Dito lang! Kasi may bayad yan dyan. Asa na sila? Ha? Sa par? Alak. Doon sa ano? Nabudol ng nito. Bakit? Pabili sa atin. Hoy! Sabi ko, isa lang. Ano yung pinabibili niya? Okay lang, mga laruan na maliliit. I-change mo natin. I-change mo na yung ano doon, yung mga bote-bote. Yan. Ano yung- alak galing sa ano? Hindi, oh, beer. Ay, wow, ikot na. Madami to. Uwi ko kay Marco. Saan kayo nag-ikot-ikot? Kami, wala. Sa ano lang, Pasati. Ay, Pasati lang pala kayo. Hindi, wala, parang nag-change lang tayo ng car pag papunta lang ng ano, just go. Yeah. Nagmakdo, yun lang. Saan kayo nag-McDo dyan? Yun lang. Nag-ikot-ikot. Tapos wala na, wala na. Very ano lang. Easy yung kanilang. Kaya nga sabi ko parang nag-change pa tayo ng car. Kaya nga, paano lang. Pero okay na din yung kasi, Ano susi? baka kasi may pulis. Oo, kasi lalo na dito. Sa, tawag niyan? Kotka. Ang daming nag-iikot dito. Ito, doon ko muna to siya. Ang basura mo. Kumusta ang mga laagan? Dada. Si Oma. Si Uma. Nag-enjoy si Uma? Uma ng bayan. Ha, nag-enjoy? Nag-enjoy? Ang uma na nabudol, na dami na bili. Nabudol si Uma. Dami nabili. Nabili ng mga apo. Yung mga apo daw, turo ng turo. Apong hilaw daw, sabi niya. Kasi sabi niya, apong uma. Apong hilaw. Apong hilaw. Ang dami na pinano. Kain dito, tapos bili, mga laruan. Dalawa oh, ang mga nambudol. Binudol niya si ano si grandma. Baba. Hala. The first time ni Mixo dito at ni Ellen. Ay, ewan ko lang sa Ellen, pero si Mixo, first time niya dito. Yun o, yun yung hotel. So, papatulungin pa sana ako dun sa loob. Labas na sana ako, tapos tinanong ako ng ka-workmate mo. Pwede mo ba tulungan yung second floor? Sabi ko, ay hindi pwede kasi yung anak ko nag-aantay dyan sa labas. Sa my park. Miggy, why is so sad? Hindi nahilo. Kasi nag-ano. Ganyan. Mixo and Ellen wanted to do. Tawang-tawa ako nito ba? Sumakay ako nito. Si Marco, inikot niya. Ganyan lang ka ano? Kahina. Feeling ko gumaganon yung mundo ko. Sobra. Ngayon, sinasabi mo lang, ako yung nahihilo. Ano yan dyan? Grabe yan oh. Akala mo, hindi siya nakakahilo. Pero gusto mo sa mga bata. Mga sa mga ikot-ikot. Tignan mo yung duha, sino yung kinahilo yung duha? Wala. Ah, sila kanina dyan. Oo, silang tatlo. Silang tatlo, kaya pala na nahimik. Nahilo siya. Nahilo. Dalawa, wala yun. Ano, hyper yan. Mga walang tulog. Mga walang tulog pa yan. Mga Sakto faguda. lang yung in-order namin sa McDo. Hindi ganun kadami, pero sakto lang. Naubos nila. Naubos nila. Dyan sa ano? Nag-McDo lang kami, tapos pagkatapos, Pasati, wala eh. Akala ko nagpunta-punta kayo dun sa may dagat-dagat. Wala na nga, kasi gusto ko man, sabi man niya, uwi na. Ah, ano? Mas dagat din daw doon. Doon na lang. Hindi dun ba? Coffee-coffee. Hindi po, text. Social! Coffee pa ang ano. Nabanggit. Madaming heart na siya. Anak sa ako ang... May asim pa si ano, si mami. Uy, si Bienan dati, 78. May nangliligo pa sa kanya. Basta ano lang, ang hinahanap lang nila ay companion, hindi na yung kung ano-ano pa. Yung parang may makasama lang ba. Manghingi ka na nga sa kanya. Buti pa to si Mami. Si Rosalie wala talaga. Malibog. It's time to benta-benta our plastic mga bote-bote. Tama yung ating susi. Dahil 4 na mga plastic to, garbage ba ito. So, 2 round to. Ayan, unahin ko lang muna to. Tapos yung natira ay balikan ko mamaya. Wala. Ang daming marites ngayon dito sa loob. For sure, pag tinginan nila ako, ang dami kong bote-bote. Na-interest, na-excite ako ba?
magkano yung kikitain ko dito sa 3 full na garbage bag. Ito. Ayan. So, hindi ko nang dalhin yung ating camera kasi mahihirapan ako doon. I-update ko na lang kayo pag tapos na ako. Natapos ko din. Napagod yung aking ano doon ba? Yung aking kamay. Isa-isa ba naman? Mga 30 minutes din ako doon naghulog sa 3.5 na garbage can natin. So, ang kinita ko ay 70 euro. So, ito, papel pa lang to siya. Ayan o, papel pa lang yan. Doon natin yan ipa-exchange sa cashier. But of course, grocery ko muna to eh. Mili ako ng tissue paper kasi wala na kaming tissue paper doon sa bahay. For the first time, kumita ako sa mga bote-bote ko ng 75 euro. Malaki pala talaga ang kikitain kung masipag lang talaga mag-ipon ng mga bote-bote. Ay, di ko nakita yung bote doon, no? May bote palang nakatambay dito sa ilalim ng bench namin sa labas. Ayun, no? Mayroong bote doon. Ngayon ko lang nakita. Kunin ko nga yan kasi sayang. Ay, pero i-check ko muna kung meron siyang panty. Kung pwede mo siya ibalik ba or benta. Baka galing to doon sa Estonia. Galing siya sa Estonia. Ayan, no? Est. May nakalagay. So, may namumulot naman dito ng basura. So, pag galing siya sa Estonia na mga bote-bote, wala siyang yung parang hindi siya mabenta dito ba sa Finland. Pag galing naman dito sa Finland at ibenta mo doon sa Estonia ay hindi rin mabenta. Mabenta mo pero walang bayad. So, pag bumibili kami ng alak doon sa Estonia, sinesave lang namin yung mga cans in bote, pero nilalagay namin dyan sa garbage storage namin o yung basurahan talaga namin. Merong tapunan dyan na puro sa cans. Ewan ko bakit ganun. Yung galing sa Estonia, hindi pwedeng mabenta dito sa Finland. Meron yung isang beses, yun nga, hindi ko pa alam na hindi pala nabibenta yung galing dun sa Estonia. Yung ang daming binili namin dun sa Estonia, tapos sinave ko talaga. At hindi rin ako nasabihan ni Pars na hindi pala pwede. So, umabot siya ng isang malaking garbage plastic bag na naman, same kanina. Pagkatapos ko, naihulog ko lahat dun. 10 minutes kong pinagsikapan na ihulog yun isa-isa dun sa machine. Ang ending, ang kinita ko ay 2 euro lang kasi meron lang ilang bote doon na dito ba na mix. Grabe, inis na inis ako. Yung pinag-ipunan mo, tapos hindi pala maibenta dito, di ba? Ay, asan na yun si Pars natin? Moy! I have something for you. Yung beer ni Pars ba, galing sa work, nakalimutan ko. I'm very curious. How much? 75. Really? Yeah. Nice. Yeah. Well done. 75 euro. Well done. And there was a guy, when I went in, he's like, and he was waiting me there, like old guy. Yeah. And then when I came back, because I needed twice, Yeah. and it's like, in big plastic bag. Yes. And I bought your tissue. Hey, this is beer. Beer. Yeah, From where? from me. Oh, wow. Wow! Surprise si Pars! I am surprised. Surprise! I am surprised. Nice surprise for guy in vacation. What?
Bulingit ba niya akong anak, oy? Ano nangyari dyan sa mukha mo? Bakit bulingit? You need to clean your nose. Dahil kanina sila Rosalie ay hiniram nila yung sasakyan ko. Iwan dito sa sasakyan yung maliit na bag ni Mami Midiora. Nagmamami kami sa kanya kasi wala man siyang anak na yung ngayon ba. Yung anak niya wala naman, tapos wala din siyang apo, so nagamami kami ni Rosalie. At sabi niya may chicken nuggets daw dito, naiwan nga ito yung bag, wala namang importante dyan, yung eyeglass niya lang andyan. Tinanong ko kung kailangan niya ngayon, hindi naman daw niya kailangan. At hindi kasi muna kami pupunta ngayon dun sa summer cabin. Magpahinga din ako Tapos magtiklop ako ng damit. Naalala nyo po yung nilabhan ni Pars last week? Hindi ko pa natiklop kasi everyday akong pumupunta dun sa summer cabin kahit mga alas 6 na, tapos nauuwi kami mga 9 na. Pag dating namin dito sa bahay, tulog time na. Hindi ko na maasikaso yung tiklopin doon. Sabi ni kanina nag-decide ako, si Rosalie nga nagyaya na naman na punta daw kami doon. Sabi ko bukas na ako punta doon, unahin ko muna yung bahay ko dahil parang mahihimatay na ako sa kalat doon sa bahay. Tapos yung labahan maglalaban na naman daw si Pars bukas, so ako na naman yung mahihirapan nito magtiklop pag sobrang dami. Samahan nyo po ako sa kagubatan. I-check ko yung aking blueberry doon kung okay na. Madami nang nagpo-post at nagbebenta ng berry. Pero yung paradise namin ni Rosalie kung saan kami pumunta last year ay hindi pa masyadong ready, maliliit pa, tapos maasim. So, check ko dito yung una kong area, malapit lang dito sa amin, mga 5 minutes drive, pero maglalakad pa tayo sa loob ng gubat kung naalala nyo po. So puntahan ko lang dahil next week na ako magpipik ng ating blueberry para ibenta. At hindi nag-jacket si Maring Queenie. Kala ko patay malamok na basta ganitong oras dito sa kagubatan. Naririnig akong plane kasi malapit tayo sa yung praktisanan ng plane dito ba sa mga estudyante, good, mga army. So sana dito ay okay na. Ay sana dinala ko sana yung aking pang pick para itry natin ba, dahil malalaman natin kung ready na yung ating blueberry. Pag once na pick mo, walang sasama na yung mga steam niya ba. So, yun yung ready na. Yung kahapon dun kay Rosalie, yung kahapon, yung pinik namin ni Ate Julie, ready na yun siya. At malalaki, pero merong kulang dun. Hindi pa masyadong matamis. At kailangan yun ng araw para mas matamis yung berry. Malaki yung mga berry kahapon na nakuha namin doon sa summer cabin ni Rosalie. Dahil ulan-ulan, pero hindi gaano katamis. Last year ay sobrang tamis nun. So, dito na naman tayo sa kagubatan. Uy, ayan, may naririnig na akong zzz, mga bubuyog. Magpa-music siguro ako, no? Para hindi ako kainin ng beer dito. Wala na nga masyado dito, maliliit man tong mga berry. Uy, hindi pa talaga siya ready ay. Ang dami ko nang nakikita na nagpo-post. Doon tayo sa unahan talaga, yung sa area ko ba. Isa lang ako dito. Kahit
Magsigaw-sigaw si Maring Queen, walang makarinig. Pero ito naman na forest. Madaming nag-walking dito. Ito lang yung ayaw ko dito sa area na to. Pag dito ako nagpipik, ang layo ng aking lalakarin. Hindi gaya dun sa kabila ba na parking. Tapos dyan lang sa unahan yung pinipikawan ko. Ito, ang layo. Kailangan pa maglakad siguro ng mga 500 meter. Tapos mabigat. May nagpick na naman dito. Nakuhaan na naman to. Yan o, hindi na siya gaano kakapal. Wala, may nakauna na sa'yo, Mars. Kasi pag hindi pa yan siya nakuhanan, grabe yan, sobrang dami. Yan o. May nagpick na nga talaga dito. So, tignan natin dun sa unahan. Malaki ang gubat, Mars. Don't worry, Mars. Ang gusto ko lang kasi dito ay dito lang talaga ako dati. Maglakad-lakad nga ako dun sa unahan. Hiningal ako. Yung daan paakyat. Tapos nagsasalita. So, yung ating blueberry ay hindi pa talaga siya totally ready. Kulang pa talaga siya ng days. Bakit? Ito ito yung sinasabi ko sa inyo na ganyan. Ayan ang dami pa kasing nakukuhang ganyan. Pag wala na talagang ganyan, yan yung ready na. Ito, ayan, ang dami pa. Dahil pag madaming ganito, yung blueberry, ang tagalinisan. Nakalinis kami last year ni Pars. Isang balde namin. At ang daming ganito. Yung ganyan yung steam niya. Isang balde naabutan ng 2 oras Usually naman pag sobrang hinog na talaga yung blueberry, 1 oras lang yung isang balde. Pero ito, my God, isang balde. Lilinisan mo tapos tanggalan mo ng ganyan, isa-isahin mo yan. May mga customer kasi na gusto talaga nila is wala nang ganito. Yung ready to eat na talaga ba? Bakit masakit yung aking thumb? Kanina pa to sa work ba? Masakit. Parang namamaga. Pinapatulog na ni Pars yung ating mixo dahil 8:35 na. Pinahiga niya na dun sa bed. Nilinisan ng muka, tinutbrushan. So, ready na yung ating mixo dahil andito lang naman siya at ako merong work. So, siya yung nag-aalaga kay mixo natin. Yan yung sinasabi ko sa kanya na ang laking tulong niya pagdating kay mixo. Yung may gagawin ako, makapag-vlog ako. Kasi tinutulungan niya talaga ako pagdating kay mixo. Look, mixo. Look, mixo. Look, rakas na to. Kanto yan. We will clean it 1 bucket. 2 hours. Not good. Ito, linisin ko lang to. Ilagay ko sa freezer or dyan sa ref. Pang yogurt ni Mixo at ni Pars tomorrow.